nabuhay ng mga tao. Bakit? Dahil sa kanila, kaya nga minsan kung may kinakanta ng alang, kung may babalik ko lang, kung may babalik mo yung kahapon. Ang problema, yung ginawa mo yung kahapon, yun yung resulta ngayon. Amen. Kung pinayuhan ka kahapon, tinuruan ka kahapon, hindi ka nakinig, mga kapatid, huwag kang mag-expect na hindi magbubunga yun dahil ang bawat itinatanim, nabubunga talaga. Amen? Kaya huwag na lang tayo magtanim ng masama. Magtanim na lang tayo ng mabuti. Hello? Amen ba mga kapatid? Amen. Ha? Halimbawa na lang, nagpapakasipag ka sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin na hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Ano ba ang gusto ng Panginoon? Kaya nga, serve the Lord with all your heart. Pag naglingkod ka sa Panginoon na buong puso, siya naman mga kapatid, handa kang paglingkuran. Amen. Gawin din niya yung gusto niya para sa iyo. Kaya naniniwala ko mga kapatid, at sasabihin ko sa inyo sa hapong ito, walang Kristiyanong maghihirap kung susunod siya sa kalooban ng Panginoon. Yun yung pangako ng Diyos. Amen? Bakit? Ha? Bakit mga kapatid walang maghihirap? Abay, siyempre mga kapatid, ang itinatanim mo, yung, ano na mga kapatid, sa Espiritu na mga kapatid. Kasi mga kapatid, yung nagtatanim sa laman, hindi magpamana ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba maglingkod ka, hindi ka makarating sa langit? Ha? Kaya nga tayo naglilingkod sa Panginoon, lubusin na natin. Amen. Naligo ka na rin lang, maghihirap ka na. Hindi pa pwede yung katulad nung dati. Katulad nung kahapon mga kapatid, may lumapit sa akin kapitbahay ko. Pero dati na siyang Christian nag-backslide lang. Sabi niya, Pastor, pwede ba akong magpahilot? O sige, kahit na masakit yung mga kamay ko dahil magkahapon kami naglagari ng bakal, meron kami kasi ginawa roon, mga kapatid na proyekto, at tumulong ako. Hinilot ko kasi meron akong purpose, kaya habang hinihilot ko siya, dingidiin ko mga kapatid yung hilot, sinisira ko siya ng gospel. Sabi ko, Brad, hallelujah. Kasi may mga tinatanong na siya, Pastor, bukol ba talaga yung alak? Sabi ko, Brad, alam ko. Hindi ko siya, tuwagan siya, kasi pinag-isip ko niya. Alam mo, Brad, kung hindi nakasulat sa Bible, hindi ko ipapabawal. Pero nakasulat kasi nakakasira ng buhay ng tao yan. Di ba alam mo yan, sabi ko? Kasi pag nalalasing yun, nagagalit yung asawa niya, para din sila, nagrarambulan sila doon sa may basketball court. Alam niyo naman sa Musan, di ba? May basketball court doon, nakakaya, lalaki nagbabasag ng plato, yung bote na Manila na Esperanto, binabasag din ng asawa. Nag-aaway sila. Ayun na, nag-aaway nga. Nag-aaway sila, mga kapatid. Ayun, rambulan. Nakakahiya, di ba? Sabi ko, nakakasira kasi yan ang pamumuhay. Doon ba pastor? Kaya sabi ko, manumbalik ka sa Panginoon. Sinilyuhan ka na ng Panginoon. Tandaan mo, ano man yung gagawin mo masama, aanihin mo yun. Nag-isip siya. Kaya nga pastor, pagka nag-praise and worship na nga kayo dyan, sumasabay na ako. Ay, hindi pwedeng sumabay. Sumama ka talaga. Hindi pwedeng sabay-sabay lang. Sa langit, hindi ka pwedeng sumabi. Amen? Kaya ikaw, kung sabit-sabit ka lang dito, abay magbago ka na ng isip mo. Kasi walang sabit, patungo sa kaharian ng langit. Ikaw yun, choice mo yun. Amen? Ha? Kaya naman yung ginagawa mo ngayon, ikaw yung aalin niyan bukas. Eh kung mali ang ginagawa mo, sigurado aalin ka bukas mali rin. Ha? Amen ba mga kapatid? Yan yung prinsipyo ng Diyos eh. Naglilingkod ka sa Panginoon ng buong puso. Abay, maniwala ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi ka niya mga kapatid ko matiis eh. Kahit na nga hindi ka matiis-tiis, hindi na matiis ang Panginoon mga kapatid eh. Hallelujah. Bakit? Abay, sinusunod mo ang Panginoon eh. Amen? Sumunod ka lang talaga sa Panginoon. Dahil yun yung prinsipyo niya. Kung lalapit kayo sa akin, at ang mga salita ko lalapit sa inyo, o dudulog sa inyo, hingin nyo ang gusto nyo, o ibibigay ko sa inyo. Ganun lang kasimple ang Diyos. Amen? Sumunod ka sa Kanya. Hallelujah. Subukan mong patamad-tamad ka sa Panginoon. Patamarin din ang Diyos sa iyo. Napansin nyo ba? Ha? Habang tinatamad ka, habang napapagod ka, anong inaani mo? Ha? Amen? Pag lagi kang late, mga kapatid, anong inaani mo? Late din yung pagpapala. Lord, bakit ang tagal? Sila sabay lang kami ng prayer meeting ha? Bakit binigay na sa kanila? Anong ginagawa mo? Huwag kayong magagalit sa akin. Dati na kayong galit. Hello?
Gusto ng Diyos, mga kapatid ko, abundant blessing ang buhay natin. I am come that they might have life and love it more abundantly. Paano natin maranasan yun, mga kapatid? Tayo mismo sa ating sarili, yung pagtatanim natin, namimili tayo ng butil. Everybody say amen? Kaya nga, mga kapatid, ang sino man nagtatanim sa laman, corruption, mga kapatid, ang inaani. Hallelujah. At ano ang napapala, mga kapatid? Galit lang ng Diyos eh. Ephesians 5, chapter 5, 6, 7. Sapagkat nalastas yung lubos sa sino mang makiapid o mahalay, masakim, na isang mapagsampa sa mga Diyos-Diyosan, o binuin mo yan, ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo ng Diyos. 6. Huwag kayong madaya ng sino man ang mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng paksway. Ayan. Huwag kayong makibahagi sa kanila. Ha? Kaya yayain ka ng kaibigan mo ng mga gawain hindi mabuti, huwag ka makibahagi sa kanila. Amen. Kasi kasama ka na rin nagtatanim. Amen. Ha? Yayain ka, mga kapatid ko, sa masamang gawain, huwag kang makibahagi sa kanila. Amen po ba? Amen. Para aani ka, mga kapatid ko, ng pagpapala, mga kapatid. Kasi pagka nagtanim ka raw sa Espiritu, anong sabi? Galatians 6:8, praise be. Anong sabi? 6:8 ng Galatia. Datapwat ang nag-aasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ano ba ibig sabihin ng eternal life dito? Ha? Yung eternal life, tatamasahin mo, mga kapatid ko, after ng pagkadidong mo. Pero habang buhay ka, tatamasahin mo, mga kapatid ko, yung eternal life. Ibig sabihin, masaganang buhay sa buhay mo. Tatamasahin mo, mga kapatid, dahil ang ginagawa mo, parang pawang mga spiritual na bagay. Ang ginagawa mo, kaya aani ka, abundant blessing sa buhay mo. Aanihin mo, abundant salvation, which is eternal life, abundant blessing, hallelujah, sa buhay na ito, dahil nandito ka pa. Amen. Anong silbi, mga kapatid, ng pagkakilala natin sa Diyos kung di tayo i-bless ng Diyos? Sige nga. Amen ba, mga kapatid? 40 years kang kakain ng tuyo na lang. Hindi ka man lang makakain ng hapon, mga kapatid. It's unfair. Pero kung minsan, mga kapatid, 40 years tayo makain ng tuyo, puro tuyo sa wilderness, mga kapatid. Kasi ang ating itinatanim tawag. Hello? Amen ba, mga kapatid? Ha? Kahit nandito, nakaupo kayo, nagtatanim kayo, ha? Hello? Amen. Kaya, ibig kayo. Amen po ba? Amen. Ha? Nagtatanim tayo na nagtatanim. Everybody say, praise the Lord. Para sumagana daw ang ating buhay, mga kapatid. Amen? At tandaan niyo, hindi pwedeng pagsabayin ang laman at espiritu na itatanim. Isa lang ang pipiliin. Gusto mo maganda ng buhay, gusto mo mapayama ang buhay, gusto mo ang buhay mo abundansya, mga kapatid, gusto mo ang buhay mo less worries, less anxiety, di ba? Mga kapatid, yung pinakaral natin 4 na linggo, overcome fear, overcome loneliness, overcome ano pa isa? Anxiety, ano pa, mga kapatid, worries, hallelujah. Lahat yun ma-overcome mo, mga kapatid ko, kung pipiliin mo, itatanim ang butil ng Espiritu ng Diyos para sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, tingnan yung picture na ito. Ang panalangin ng author na ito, mga kapatid, ganito eh. Sige, pakilala yung kapatid. Picture number 1. Yan. Sabi ng author na ito, Father, sabi niya, help each one of us to look at everything that we do as a seed. Tulungan mo raw kami, Panginoon, na tingnan ang mga bagay-bagay sa bawat butil na aming itinatanim. Help us to be more careful about the things we say. Kaya ingat tayo sa ating mga sinasabi. Alam nyo, minsan nasasabi natin, Pastor, di ako makapagsimba, busy ako eh. Ay naku, bawiin mo yan. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi pag naging busy siya sa'yo, patay ka.
Huwag na huwag lumabas sa mga bibig niyo mula ngayon ang salitang busy ako. Kasi baka sabihin ng Lord, pag nag-pray ka, ay pasensya na, busy rin ako. Busy ako doon sa mga masisipag mag-pray, masisipag magsimba, masisipag magtanim. The things we think, the things we give. Huwag na huwag pumasok sa isipan ninyo na kalimutan niyo na ang Diyos para ka lang sumipa sa piling. Dahil ang daming problema, parang wala na akong kanang sumipa, Pastor. Ayaw ko ba? Bakit malupit ang Diyos? Hindi malupit ang Diyos. Ikaw ang malupit. Ha? Kasi hindi naman pinapaisip ng Diyos sa'yo yan. Ba't nag-iisip ka ng mga negatibong bagay? Ang gusto nga ng Lord, mag-isip ka ng mga positibong bagay daw, mga kapatid. Ha? The things we give. Ayan. The things we don't give. Ayan. Ha? Hirap na hirap ka. Una sa lahat, hirap na hirap kang ibigay ang sarili mo sa Diyos. Pag hirap na hirap kang ibigay ang sarili mo sa Diyos, how could na ibibigay din ng Diyos ang parte niya para sa iyo? Kung ikaw mismo sa sarili mo ay hirap na hirap ka. Walang mahirap sa Diyos. Hindi naman talaga mahirap ang Diyos eh. Nasaan ang mahirap sa Diyos? Tama ba yung lyrics ko? Mali na, no? Ang mahirap kasi ikaw ang mahirap, kaya naghirap ang buhay sa Diyos. Choice mo yun eh. Ha? Choice mo yun, mga kapatid. Hallelujah. Na hindi mo maibigay. Kaya sabi ni Paul, offer yourselves as a living sacrifice. It is a matter of sacrifice. When we talk of serving God. Sacrifice yun. Amen ba, mga kapatid? Ha? Lalo na pag marami kang anak, mga kapatid, sacrifice yun eh. Pag bibihisan isa-isa, pakainin mo isa-isa, paihiin mo isa-isa, pampiras mo isa-isa, ay mahirap talaga. Pero, walang mahirap. Lahat ang bagay. And all things work together for good to them that love God. If you love God, walang mahirap na gawin mo para sa Diyos. It is a matter of sacrifices. Hindi mo magawa, mga kapatid. Amen? O, tingnan po. Tingnan niyo pa ang mentalidad ng iba, mga kapatid ko. Diba? Tabi-tabi po, ha? Naisip ko lang. Bakit? Pagkaibang bagay ang gagawin natin, nagawa natin ang paraan. Let's say, pamamasyal. Outing. Ha? Amen? Ba't nagagawa natin ang paraan, mga kapatid? Pero pagka i-offer na ang sarili sa Diyos, mga kapatid, parang napakahirap, di ba? Pero hindi mo alam na ang pagpapala na ibinibigay sa iyo, binigay ng Diyos yung pagpapala na yan, ito man ay kwarta datong para makapamasyal ka, para makarating ka kung saan-saan mo gusto. Kaya matalino si Henry C. Gumawa ng SM para doon sa mga tao, pinagpala ng Diyos para makakain doon, mga kapatid ko, sa Tungyang o sa City Buffet ba, o sa mga Eat All You Can ba, mga kapatid, para sumaya, para mag-enjoy ka sa buhay mo, mga kapatid. Amen? Pero huwag mong kalimutan yung Creator mo. Huwag mong kalimutan yung Diyos na iyong pinakilingkuran. Huwag mo siyang kalimutan, kapatid ko. Dahil para ka lang sumipa sa tinig. Lahat ng bagay na nasa iyo, magmula sa nakatago na nasa iyo, hanggang sa lantad na nasa iyo, galing sa Diyos yan. Walang meron kamay na hindi galing sa Diyos. At yan ay bunga ng pagpapala dahil sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Abay, mga kapatid, kung magtanggalin lahat yan sa iyo, naku, kaya ka, bakit? Hubad ka! Amen!